I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Bigyan mo lang ng magandang ngiti. Ayan. Kasi napakagandang umaga ang binigay sa atin na Panginoon minsan pa sa umagang ito. Panibagong kalakasan. Tama po ba? At wala tayo dito kung hindi dahil lang sa biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? Kung yung lakas mo lang ang inaasahan mo at ang ipagyayabang mo, wala yan kapatid. It will fail. Ang Diyos lang ang dahilan kung bakit ka nandito sa mga oras na ito. Tama po ba? Kaya sama-sama nga po tayong tumayo sa oras na ito at ihanda po natin ang ating mga puso na magpupuri sa ating Diyos sa umagang ito. Makita nawa ng Diyos sa puso ng bawat isa na nagnanais lang na magpuri sa Kanya. Let's set aside any concerns that we have in our hearts and in our minds, kung ano man yan, and just focus your hearts sa Diyos ngayong oras na ito. Awitin natin yung awitin na sinasabi, a pure heart, ang ating nilolong, yung gusto natin. At makita ng Diyos yung puso na tapat at nais lamang na magpuri sa Kanya sa oras na ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tumago po na Lord ang aming dalangin sa oras na ito. Pusong dalisay, Lord God. Ang makita mo sa bawat isa na nais ka lamang papurihan sa oras na ito. Pakalinisin mo ang aming mga puso, O Diyos. Tanggalin mo lahat ng kalumihan, Lord God, at makita mo yung puso na nais ka lamang itaas sa oras na ito, pasalamatan, dakilain,
purihin at sambal. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan, hanggang ko'y papupuri sa'yo lamang. Jesus, isang tawag din natin, pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais, O Diyos, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, O Diyos, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan, hanggang ko'y papupuri sa'yo lamang. Jesus, isang pusong tapat, Panginoon, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo, tunay, Panginoon, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan, hanggang ko'y papupuri sa'yo lamang. Jesus, minsan pa isang pusong tapat, isang pusong tapat. Pagdating mo pa sa kapatid sa Panginoon sa umagang ito. Isang pusong sa'yo, tunay, O Diyos, yun nga po ang aming nais, Lord. Isang pusong itinitibok na ika'y tunay, O Diyos, hanggang ko'y papupuri sa'yo lamang. Minsan pa, isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan, hanggang ko'y papupuri
Diyos, siya ay abutan. Ang batong kublihan, ating nang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya nang may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. In verse 3, sapagkat si Yahweh, siya ay dakila, makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sinuman na Diyos. Verse 4, nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, at ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Verse 5, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Last verse 6, tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa atin ay may lalang. Tayo na magpuri, kapatid, sa Diyos na mga Diyos at Hari na mga Hari. Tayo na sama-sama. Ang sarap ng puri, sumamba sa ating Diyos. O kaysa
Lord, na pangalan kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Ang pangalan na kung saan lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabing siya lamang ang Diyos. Diyos na mabuti, Diyos na tapat, Diyos na nararapat ng pinakamataas na papuri na nanggagaling sa iyo kanyang mga anak. O Diyos, dalangin namin, Panginoon, as we continue to worship you in this place. Lord God, may you be enthroned, may your name be exalted, Lord God. O ang pangalan mo naman, Jesus, ang kahanga-hanga, napakabuti, napakaganda. Kaya kami, Panginoon, ay in awe of you. Hindi namin magagawa ang lahat ng bagay na ito. Hindi kami makakapagsalita, hindi kami makakatayo, hindi kami makakaawit, Panginoon, hindi namin maitataas ang aming mga kamay, kundi dahil lamang sa iyong pag-ibig, biyaya, habag, O Diyos. Kaya Lord, patuloy kami magpapasalamat at itataas lamang ang iyong pangalan, Jesus. What a wonderful name of our Savior, of our Lord Jesus Christ. Oh, thank you, Lord. Thank you, God. Thank you.
Jesus, dakila ka. Kami ang likha'y lumulubog sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha, ang iyong nilikha'y luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpapagod mo, Panginoon, ang imanang Jesus, dakila ka. Kami ang likha'y lumulubog. Bawat labi ay magsasabi, Jesus, dakila ka. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon. Church! Jesus, sa'yo ang karangalan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Purihin ka sa amin, itataas ang aking tinig, itatalhad, ikaw ang higit pa sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y sa amin, itataas ang aking tinig, itatalhad, dahil ikaw, O Diyos, higit pa sa kalamitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Worthy of the highest praise. O nararapat ka, Panginoon, nararapat ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Salamat minsan pa, Panginoon, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Malaya kang kumilos, O Diyos. Patuloy na maranasan ng bawat isa ang presensya mo sa apat na sulok na ito. Walang ibang makita ang puso. Ikaw, O Diyos, sa puso ng bawat isa, kundi yung puso na nagpupuri at sumasamba. Dinadakila lamang ang pinakamataas na pangalan, Jesus Christ. Jesus Christ.
where all knee will bow and every tongue will confess. Hallelujah. To you we give all the glory, all the praises, and the thanksgiving. This we ask and pray in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen! Amen! Hallelujah! Good morning po sa bawat isa. Sige po, yung mga nasa likod, meron po tayong bakanting upuan po dito. Para wala po nakatayo sa likod. Praise God. Excited po ba kayo sa umagang ito? Amen. Tunay nga po na kay sarap magpuri at sumamba sa ating pong Panginoon. Gaya ng ating pong ginawa kanina, sama-sama po tayong nagpuri, sumamba sa Diyos, nagpasalamat sa Kanya at ibinigay po natin sa Kanya ang lahat ng katakilaan, pagsamba at karangalan. Tunay nga na ang Diyos ay napakabuti sa ating mga buhay. Araw-araw tayo ay Kanyang pinagkakalooban ng panibagong buhay. Nararanasan natin ang Kanyang katapatan. Kaya nga po, huwag po tayong magsasawa ng magpasalamat sa Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo po, ngayong araw na ito ay marami na pong mga tao ang excited. Marami na mga tao na nalulungkot, nangangamba, dahil ilang oras na lamang, isang tulog na lamang, ang lahat ng Pilipino ay kanilang ilalaga ang kanilang napaka-mahalagang boto sa mga ninanais nila na maglilingkod sa ating pong bansa, sa ating pong lalawigan, sa ating pong distrito, at higit sa lahat dito po sa ating pong bayan. Sa oras na ito, nais ko pong ihanda po natin ang ating pong mga sarili sa salita ng Diyos na siyang pagtutuunan po natin ng ating pong pagsasama-sama sa umagang ito. At maya-maya po ay ating pong sama-samang ipanalangin ang ating pong mga kaibigan at ang ating pong mga kagalang-galang na mga lingkod bayan po natin para sila po ay patuloy na makaranas ng pabor ng Diyos, pag-iingat ng ating pong Panginoon, at patuloy na maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang pong mga buhay. Dahil alam naman po natin, gaya po ng laging sinasabi ng ating pong mahal na gobernador, dahil nung unang araw na sila ay magpasimula ng kanilang pong pangangampanya, wala po siyang ibang alam na gawin kundi ipagkatiwala sa Diyos yung kanilang gagawin ng pangangampanya na ilang linggo. Kaya nga sinimulan po namin ang pagpupuri, pagsamba sa Diyos at pananalangin doon sa Freedom Park. And noong last Friday night ay tinapos ang pangangampanya sa isang pagpupuri at pagsamba sa Diyos at higit sa lahat sa pananalangin ulit. Dahil isa lamang ang alam ng ating pong mahal na governor, na ang lahat ng katagumpayan ay nagmumula sa Diyos. Amen? Pwede natin gawin ang lahat ng bagay na kaya natin gawin. Pwede natin gamitin ang lahat ng koneksyon na meron po tayo. Pwede natin gamitin ang lahat ng resources na meron po tayo. Pero alam naman po natin na ang lahat ng iyan ay limitado. Because we believe. Amen? We believe in the Word of God. As the Word of God says, that apart from Him, we cannot do anything. So we need God. Amen? Kailangan natin ang Diyos. No? Whatever position that we have, whatever title that we have, we need God in our life. Amen? So sa oras na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos sa aklat po ng Salmo o in the book of Psalms, chapter 33, verse 11.
Okay? At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. The plans of the Lord stand firm forever. The purpose of His heart through all generation. Sa Tagalog, ngunit ang mga panukala ni Yahweh hindi masisira, ito ay mananatili. Ang title po ng ating pong pag-aaral sa umagang ito ay aking pinamagatang God's Promises about Your Future. All of us, we agree that we have a future. Pero hindi natin alam kung anong klaseng kinabukasan niyan. Amen? Pwede po tayong mangarap ng isang maganda, maayos, matagumpay na kinabukasan o hinaharap, pero hindi natin alam at walang kasiguraduhan kung yung pangarap natin na yan ay mangyayari at magaganap sa ating pong mga buhay. That's why, in this verse, makikita po natin na ang plano lamang ng Diyos ang siyang mananatili. It will stand firm. Sometimes we have so many dreams in our lives. We have so many plans in our lives. Pero ano nangyari? Paglipas ng maraming taon, tayo ay disappointed. We are discouraged. Why? Because we thought na kaya nating ibigay ang kaganapan ng ating mga pangarap sa sarili nating lakas at sarili nating mga talino at diskarte. Kahit anong gawin po natin, kahit anong pangarap ang gawin po natin at kahit ganong pagpaplano ang gagawin po natin, pag hindi niloob ng Diyos, hindi mangyayari. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, I know that you have so many dreams in your lives. I know you have so many dreams in your life. Amen? So, lahat po tayo. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi marami tayong mga pangarap sa ating mga buhay. At wala naman sigurong nangarap na pangit ang magiging dulo nito sa buhay natin. Amen? Lahat ay magiinam, magaganda. Lalo-lalo na pag ikaw ay meron ng pamilya. No? Ang pangarap mo sa pamilya na iyong bubuin ay laging maayos at maganda. Amen? But I want to remind each and every one of you this morning, as the Bible says, that the plans of the Lord stand firm forever. Ito'y mananatiling magpakailan, kailan pa man. Ano ang plano ng Diyos sa buhay mo? Ano ang plano ng Diyos sa iyong pamilya? Ano ang plano ng Diyos sa ating pong bansa? Ano ang plano ng Diyos sa ating pong probinsya? Ano ang plano ng Diyos sa ating pong bayan? Yun ang mangyayari, yun ang magaganap. Kahit magbago pa ang mga tao, kahit magpalit-palit pa ng mga namumuno sa atin, yung plano pa rin ng Diyos ang mananaig at magtatagumpay. Amen? So, bilang pagpapatunay, mga minamahal kong kapatid, ang katotohanan, ang kabuuan ng buhay po natin ay nakasalalay sa ating hinaharap. Ulitin ko, all the rest of our lives, amen? Ito po ay nakasalalay in our future. Hindi na ito nakasalalay at nakabase sa ating nakaraan. Amen? Kasi tapos na yun. Hindi mo na pwedeng i-duplicate yun. Hindi mo na pwedeng ibalik yun. Yung buhay mo, last week, hindi mo na kayang ibalik yun. Yung buhay mo 2 years ago, 5 years ago, hindi mo na kayang ibalik yun. Kagaya kung ikaw ay retirado na, hindi mo pwedeng ibalik yung buhay mo nung ikaw ay hindi pa retirado.
ang buhay mo ngayon na yung nilalakaran ay buhay ng isang retiradong tao at nilalakaran mo kung ano yung buhay na ibinibigay at pinagkakatiwala sa iyo ng Diyos ngayon. That's why our life rests not in our past but in our future. Okay? Yes, we have future. Meron tayong kinabukasan. Pastor, kahit matanda na ako, kahit senior citizen ako, yes, you have still future. Meron ka pa rin kinabukasan. Hanggat buhay tayo, hanggat umihinga tayo, hanggat gumagalaw tayo, meron tayong kinabukasan. Ano pa yan? Yung ating pong mga natutunan. Meron na tayong kasabihan. Hanggat ikaw ay buhay, meron. Hanggat ikaw ay umihinga, meron pag-asa. At habang meron tayong inaasahan na pag-asa, merong magandang kinabukasan. Amen? Naniniwala ba kayo na merong magandang kinabukasan ng ating pong bayan? Amen? Yes, merong magandang kinabukasan ng ating pong bayan. Kaya nga kung iyong babalikan, 20 years na po, anong klaseng bayan meron po tayo? Madilim. Walang asenso, walang progreso. Pero tingnan niyo po ang bayan, meron po tayo ngayon. Maliwanag. Tignan mo yung katabi, nagliliwanag ba yan? Baka yung noo lang ang nagliliwanag. Amen? Okay? So, hindi lamang maliwanag ngayon ang ating pong bayan, kundi pinagpapala ng Diyos ang ating pong bayan at unti-unting umaangat ang ekonomiya, ang paglago at prosperity ng ating pong bayan. Dati wala namang 7-Eleven. Noong nagkaroon ng 7-Eleven, tuwan-tuwa tayo. Pero ngayon nagkaroon ng Alpha, yes, meron ng kalaban yung 7-Eleven. Dalawa pa ang Alpha. Dati pa, sabi nga dito, may Angel's Burger. Dati, unique lang. Ngayon, may Angel's Burger. So, bakit? Kasi merong magandang plano ang Diyos sa ating pong bayan. Amen? Pero merong dalawang katotohanan na nais ko pong ipaunawa sa inyo sa umagang ito. Ano? Yes, we have future. Meron tayong kinabukasan, pero ito yung unang katotohanan. Even though we know that we have future, hindi natin alam kung ano ito. Amen? Hindi natin alam kung ano yung future na ito. Pinangarap mo na maging ganito ka, pero ibang nangyari. Meron nga yung iba, gustong maging doktor, hindi naging doktor. Gustong naging pulis, hindi naging pulis, naging security guard. Amen? So makikita po natin, yes, we have future, pero hindi natin alam kung ano ito. Pangalawa, hindi rin natin alam kung ito ay ating kontrolado. Amen? Hindi natin kontrolado ang ating kinabukasan. Pero isang bagay ang alam natin, even though we cannot control our future, but we know, as the Word of God says, God holds our future. Amen? Sa mga lingkod bayan natin dito, inakala ba nila na sila ngayon ay lingkod bayan? Hindi. Baka yung iba, nung dumating yung time na sila may trabaho, satisfied na sila merong trabaho, merong negosyo, meron silang pamilya. Pero bakit sila naging lingkod bayan? Because that's the plan of God. Si David, nasabi niya ang bagay na ito kasi dumating din po siya sa punto na kanyang buhay. Si David, hindi niya inakala na siya magiging hari ng bayan ng Israel. Ang akala niya, siya ay magiging pastol habang buhay. Tagapastol ng mga alagang tupa na pag-aari ng kanyang amang si Jesse. Samantalang yung kanyang mga kapatid na makitipuno,
matitikas, malalaki ang katawan, matatangkad, mga gwapo, sila yung mga pinadala bilang mga sundalo ng bayan ng Israel. Pero si David, siya ay tinapon doon sa ilang para mag-alaga ng mga alagang hayop ng kanyang magulang. So araw-araw, anong kanyang ginagawa? Nagpapastol ng tupa. Eh alam naman po natin, ang tupa ay hindi mababait. May mga tupa rin na merong tupa. Amen? So, yun ang kanyang ginagawa araw-araw. At ang alam niya, ipastol niya yung mga alagang mga tupa, at pag merong mga leon o mababangis na hayop, para silain yung kanyang mga binabantay ang mga tupa, ito ay kanyang binubugaw, at kung medyo siya ay merong pagkakataon na kaya niyang patayin yung mga leon o yung mga asong gubat, ginagawa niya. Yun yung takbo ng kanyang bubuhay. Pero tingnan niyo po, akala niya yun yung kanyang buhay. Taga-alaga lamang ng mga tupa. Taga-pastol ng mga tupa. Dumating yung time na inutusan siya ng kanyang magulang, ng kanyang ama, na magdala ng pagkain para sa kanyang mga kapatid na nasa battlefield. Yung panahon na yon, yung lahat ng kasundaluhan ng bayan ng Israel ay natatakot, hindi makakilos, dahil araw-araw sila ay pinuputya ng higanting si Goliath. At laging sinasabi ni Goliath, matatalo namin kayo, gagapin namin kayo, wala kayong pwedeng iharap sa akin. Tapos tawa ng tawa, ha! Pero alam niyo po, nung siya ay nagdala ng pagkain, naghalit pa nga yung kanyang mga kapatid. Bakit ka nandito? Anong magagawa mo dito? Pero alam niyo po, may ibang plano ang Diyos sa kanya. Amen? Nagdala ng pagkain. Nung narinig niya kung paano kinukot siya, minamaliit ng higanting si Goliath, ang bayan ng Israel, ang mga Israelita na pinili na tao ng ating pong Panginoon, nagkaroon siya ng desire. Dahil walang gustong humarap kay Goliath, ano ang kanyang ginawa? Nag-volunteer siya. Ako ang lalaban sa higanting niya. At alam natin ang kwento. Nakapin niya si Goliath, pinutulan niya ng ulo si Goliath. At alam niyo po ang nangyari? Dahil sa bagay na yun, na-promote si David at naging sundalo ng bayan ng Israel. At di nagtagal, siya ay naging hari ng bayan ng Israel. Bakit ko po na-ikwento po ito? Dahil maliwanag ang sinasabi po ng salita ng Diyos. In Proverbs chapter 19, verse 21, sabi nga nun, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Marami daw ang plano ang tao sa kanyang mga puso. Ngunit ang kalooban ng Diyos ang siyang mananaig at magtatagumpay. Amen? Sa ating pong experience, may mga bagay na ninais tayo. Plinano natin, pero hindi nangyari. Tama po ba? Pero yung mga bagay na hindi natin inisip, pero yun ang nangyari at naganap sa ating pong buhay dahil yan ang gusto ng ating pong Panginoon. Amen? So, merong 4 na katotohanan para sa ating kinabukasan na pangako ng ating pong Panginoon. Una, God knows everything what will happen. Naniniwala ba kayo na alam ng ating pong Panginoon ang lahat kung ano ang mangyayari sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat, at maging sa ating pong bansa at maging sa ating pong bayan? No? God knows everything what will happen.
Bakit? Because our God, He knows the beginning, the middle, and the end. Why? Because our God, He is the Alpha and the Omega. The beginning and the end. Alam niya yung simula, gitna at dulo ng bawat buhay ng tao. In Psalms 139 verse 16, anong sabi po diyan? Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Sabi nga nun, lahat tao na meron po tayo, every part of our whole being, mga plano natin, mga pangarap natin sa ating pong buhay. Sabi nga nun, ang lahat ng iyon ay kita ng Diyos, alam ng ating pong Panginoon, and also the Bible says, God ordained all of this and also written in His book. Ibig sabihin, ito'y nakatala. Hindi mo pwedeng baguhin ang kwento at takbo ng iyong buhay na ito ang ginawa ng ating pong Panginoon. Naalala niyo po, merong kwento ang buhay ni Jesus. At yung kwento ng kanyang buhay, yun ang dapat na mangyari, yun ang kanyang lalakaran, yun ang kanyang titiisin, yun ang kanyang tatanggapin. Ano ang kanyang kwento ng kanyang buhay? Mangangaral siya ng salita ng Diyos, pupunta siya sa ibang lugar, pag mayroong may sakit, pag pinatungan niya, gagaling, pag mayroong inalihan ng masamang espiritu, ang masamang espiritu ay makakalaya. Ano pa ang takbo ng buhay ni Jesus, ang kwento ng kanyang buhay? Siya'y huhulihin, pahihirapan ng mga sundalong Romano, ipapako sa krus, tutusukin ang kanyang tagiliran, papatungan ng koronang tinik ang kanyang ulo, at siya ay mawawalan ng buhay na nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Yun yung magiging kwento ng buhay ni Jesus. Pero nung sinabi ni Jesus na malapit na ang kanyang buhay ay iaalay, alam niyo po, si Pedro ayaw niya. Kaya nga nung huhulihin si Jesus ng mga sundalong Romano, ano ang ginawa ni Pedro? Kinuha niya yung tabak ng isang sundalong Romano at tinigpas niya yung tenga ng isang sundalong Romano. Ibig sabihin, gusto niyang pigilan yung pwedeng mangyari kay Jesus. Pero hindi po pwede. Kapatid, sa ating pong mga buhay, may mga pagkakataon, may mga tao na pwede gusto nilang pigilan yung magiging kwento ng ating pong buhay, yung magiging takbo ng ating pong buhay, pero hindi mangyayari. Sila'y mabibigo. Amen. Bakit? Kasi kung ano ang kwento ng buhay mo na naitala ng ating Panginoon, yun ang mangyayari. Kaya nga hindi yung plano mo ang mananaig, kundi yung plano ng Diyos sa iyong buhay. Pangalawa, na katotohanan para sa ating pong kinabukasan. God's plan for our future is good. Naniniwala ba kayo na ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin ay isang buhay na maayos? Isang buhay na sagana. Isang buhay na matagumpay. Isang buhay na maganda. Anong sabi ng John chapter 10 verse 10? The thief cometh to steal, to kill, and to destroy. But the Son of Man, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo, Jesus Christ, He came into this world to give us life.
Not only life, but an abundant and prosperous life. Isang buhay na kahayaya, isang buhay na ganap, at isang buhay na kasiyasihan. Jeremiah chapter 29, verse 11. What kind of future ang inihanda at inilaan ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Sabi ng salita ng Diyos, for I know the plans I have for you. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, God knows the best plan for your life. Amen? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Hello? Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Plans to give you good future. Pero minsan hindi nangyayari yan dahil masyado po tayong stubborn. Masyado po tayong suwail. Lagi tayong lumalayo sa kalooban ng ating pong Panginoon. Amen? So, the plans of God to each and every one of us, as the Bible says, is to prosper us, not to harm us, plans to give us hope and a good future. Una na makikita po natin sa talatang ito. The Word of God says, I know the plans I have for you. Alam ng Diyos, kaya huwag ka nang mag-alala. Amen? Alam ng Diyos. Huwag ka nang matatakot. Alam ng Diyos. If we understand this Word, this God's promises, sasabihin ko po sa inyo, punong-puno tayo ng pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Not only God knows the plans for us, but He knows also our future. Pangatlo, we must choose to trust and obey God. Pangatlong katotohanan, na tayo po ay merong magandang kinabukasan. Choose to trust and obey God. Jeremiah chapter 17 verse 7, sabi ganon, but blessed is the one who trusts in the Lord. Sino raw ang mapalad? Sino raw ang pagpapalain? Yung nagtitiwala sa tao? Yung nagtitiwala sa grupo? Sasabihin ko po sa inyo, lahat ng meron sa mundong ito ay merong hangganan. Merong limitasyon. Okay? Pero sabi ka noon, no? But blessed is the one who trusts in the Lord. Okay? Mapalad daw ang tao sa Diyos ay nagtitiwala. And then sabi ka nun, whose confidence is in Him. Saan mo ba inilaga ang iyong pagtitiwala? Sabi nga ni Haring David, some trust in chariots and in horses, but we trust in the name of the Lord. Anong connection, Pastor, yung chariots and horses? Chariots means resources.
riches, horses. It speaks of strength, power. Maraming mga tao masyadong nagtitiwala sa kanilang resources, sa kanilang kayamanan, sa kanilang lakas, sa kanilang power, sa kanilang authority. But I want to tell you, my dear brothers and sisters, even David says, yes, we trust in chariots and horses, but we will trust in the Lord. Hari na siya, pinaka makapangyarihan siya sa panahon na yun. Pero sabi niya, hindi ako nagtitiwala sa aking kayamanan, sa aking resources, sa aking lakas, sa dami ng aking mga sundalo. But I will trust in the Lord. Sa Diyos lamang ako nagtitiwala. Amen? Deuteronomy chapter 30 verse 19. Ano sabi po diyan? This day I call the heavens and the earth as the witnesses against you, that I have set before you life and death, blessing and curses. Now choose life so that you and your children may live. Ano raw ang pipili natin? Choose life so that you and your children and your children, your descendants, ang iyong kabuhabuhan, sila ay mabubuhay, sila ay mananagana, sila ay pagpapalain ng Diyos if you choose life and if you continue to trust and obey the Lord your God. Pang-apat at panghuli. God will be with us every step of the way. Bawat lakad natin, bawat hakbang natin, bawat desisyon na ating gagawin, alam natin dahil meron tayong magandang kinabukasan sa ating Panginoon, God is with us. Amen. God is with us. God is with you. God is with me. Every step, every decision, every plans, if we commit all these to Him, He will be with us. Alam niyo po, grabe ang pangako ng Diyos sa mga natatakot dito, sa mga nag-aalala, sa mga merong matinding pinagdaraanan, sa mga merong sakit at karamdaman, paulit-ulit na sinasabi ng salita ng Diyos, do not be afraid, for I am with you. Huwag kang matatakot kasi ako ay sumasa iyo. Saan pa sabi niya? I will never leave you nor forsake you. Hindi ka iiwanan o papabayaan ng Diyos. Iniwanan ka ng iyong kaibigan. Iniwanan ka ng iyong partner. Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, huwag kang magmumuryod. Ang pangako niya, I will never leave you nor forsake you. At ito pa ang pangako ng Diyos. Not only God says that He will never leave us nor forsake us, but also He says He will never abandon you. Hallelujah! Tingnan nyo, maraming mga bata na ulila, iniwanan ng magulang, pero hindi silang pinabayaan ng Diyos. May ginamit ang ating pong Panginoon. Kaya nga maraming mga batang ulila na naging maayos ang kanilang buhay. Why? Because God never abandoned them. Sa mga kaibigan kong tumatakbo ngayon, ilan yung nangako sa inyo? Pagtalikod nyo, hindi nyo pala kasama.
But God will never abandon you. Totoo siya. Hindi siya nagbabago. Amen? Hindi sinungaling ang Diyos. Sabi nga ng Biblia, the reason why we need to put our trust and our confidence unto Him, because our God is true. His promises is always yes and amen. Sabi nga ng Biblia, ang tao ay hindi nagsisinungaling. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Tao lang ang nagsisinungaling. And then, anong pangako niya? I am with you. Kapatid, iwanan ka ng lahat kung ang kasama mo ang Diyos. Nasa iyo ang katagumpayan. Nasa iyo ang kapayapaan. Nasa iyo ang kasagaran. Amen? Hallelujah. So, this is the reason why we need to connect always to the source. Walang iba ang ating Panginoong Yesus. Siya lamang ang sentro at puno at sandigan ng ating pananampalataya at pagtitiwala, si Jesus. Hebrews chapter 13, verse 5 and 6. Sabi ka nun, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. In verse 6, so we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid what God mere mortals do to me. Amen? Ito ang pangako ng ating pong Panginoon. So yung keyword dyan, never, never that God will abandon you. People will abandon us. Our friends will abandon us. But God will never abandon us. Dahil ito ang kanyang pangako. Kaya huwag kang matatakot. Amen? Huwag kang matatakot. Natatakot ba kayo? Sa mga putate, natatakot ba kayo na yung manok nyo hindi mananalo? Sa mga kaibigan natin dito na mga lingkod bayan, natatakot ka ba na hindi magtutotoo yung nangako sa'yo? Huwag kang matakot. Dahil meron isang katotohanan. Ang sabi, every fear, lahat daw ng takot, every fear is a misunderstanding of who God is and He has promised. Ibig sabihin, hindi mo nauunawaan kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang mga pangako. That's why natatakot ka. Pero kung kilala mo yung Diyos mo na makapangyarihan, na may kontrol ng lahat, na siya ang pinagmumulan ng tagumpay at kasaganaan at ng isang kinabukasan na napakaganda. Panghahawakan mo ang kanyang mga pangako, hindi ka matatakot. Tama ba yan? Hindi ka matatakot. Because we know our God and we know His promises. Because His promises is always yes and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bilang pagtatapos, so how we can achieve these 4 facts that God has a plan, a good plan for our future. Isang bagay lamang ang dapat natin gawin. Trust Him. Trust
Him. Put your trust unto Him. Magtiwala ka sa Kanya. Wala nang iba. Sa Kanya mo lamang ilagak ang iyong pagtitiwala. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Napakahalagang talata ng Biblia na mismo ang nagsabi ng talatang ito ay walang iba kundi ang pinakamatalino, pinakamayaman, at pinaka-maimpluwensyang tao noong unang panahon, walang iba si Haring Solomon. Anong sabi niya? Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord thy God, and lean not unto thy own understanding, but in all thy ways acknowledge Him. And the Word of God says, if we acknowledge Him, He shall direct our path. Kanyang itutumpak ang lahat ng iyong lakad. Kanyang pagtatagumpayin ang lahat ng iyong plano at lahat ng iyong dreams sa iyong buhay. Ang susi, if you put your trust unto Him. Tayo po'y tumayo at tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon. Maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos sa umagang ito. We fully understand that the Word of God says, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a good future. Marami ang nandito. Napakarami ang mga plano na meron ng ating pong mga puso. Na sa tingin natin ay maayos, mainam, ikakabuti natin. Pero sa dulo pala nito ay ikapahamak natin. That's why the Word of God says, only the plans of God in our lives will prevail. Ang siya lamang ang mangyayari, magaganap. The plans of God. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. And we acknowledge you, Father God, that you are the God of yesterday, today, and tomorrow. You are the Alpha and the Omega of our lives. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nakakaalam at nakakabatid kung anong mas mainam sa aming pong mga buhay. Kaya, O Diyos, sa oras na ito, bagamat marami kaming mga plano, ang dami namin gustong gawin sa aming pong mga buhay. Sa oras na ito, Diyos, ang lahat ng ito po, Father God, ay aming idinudulog sa iyo. Aming ipinagkakatiwala at isinusuko sa iyo.
Dahil naniniwala po kami sa iyong pangako at sa iyong mga salita. If we put our trust unto you, you will direct our path. If we put our desires unto you, you will give the desires of our heart. Salamat po, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, sa aming pong mga buhay, hindi yung plano namin ang manaig, kundi yung plano mo ang mangyari at maganap sa aming pong mga buhay. Dahil pinaniniwalaan namin, O Diyos, ang iyong mga salita na ikaw ang nakakaalam ng mainam, mabuti sa aming pong mga buhay. Lord, we commit unto you every members of our families. We commit unto you, Father God, our nation, the nation of Philippines. We commit unto you our province, the province of Nueva Ecija. And most of all, God, we commit unto you our beloved municipality, ang bayan ng ikaw sa iyong mga kamay. Sa oras na ito po, Father God, kami ay lubos na nagpapasalamat dahil pawang mabuti, maganda at punong-puno ng kapayapaan, katagumpayan ang inilaan mo sa bawat isa po sa amin. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, kami ay nagpapasalamat na sa kagalingan ng aming sakit at karamdaman. Kami nagpapasalamat na, Panginoon, sa kapayapaan, sa kagalakan na iyong inilalagay na sa aming isipan at sa aming mga puso. Pinapasalamatan ka na namin, Panginoon, sa iyong ginagawang pag-iingat at gagawin mong pag-iingat at pagpapala sa bawat miyembro ng aming pong pamilya. Kami ay nagpapasalamat na, Panginoon, sa mapayapa, matagumpay na halalan sa araw po ng bukas. At higit sa lahat, Panginoon, kami ay nagpapasalamat na sa tagumpay na iyong ipinagkaloob na at ibibigay sa bawat Panginoon na pili mo na maglilingkod sa aming pong bansa, sa aming lalawigan, sa aming distrito, at higit sa lahat sa aming pong bayan, ang bayan ng ikaw. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, Diyos, wala po kami may pagmamalaki sa iyo. Gaya ng sinabi mo sa iyong salita, kami ay kagaya lamang ng isang maruming basahan, punong-puno ng kasamaan, punong-puno, Panginoon, ng karumihan, punong-puno ng kasalanan. Pero salamat sa iyong dakilang pag-ibig at sa iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Kami ay iyong nilinis at kami ay iyong pinatawad sa aming mga karumihan at sa aming mga kasalanan. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, muli aming ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat-lahat ng ito. Sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagdakil at pagsamba sa dakilang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Palakpakan po natin ang mga Sumayaw sa ating Diyos, sabay-sabay kita.
Lord.